May pagtitiwala pa rin anya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay DILG Secretary John Vic Remulla sa kabila ng mga puna ng publiko sa performance nito ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Atty. Claire Castro. Dinagsa ng batiko si Remulla matapos makatakas ni Senator Bato de la Rosa sa Senado habang nahaharap sa arrest warrant ng International Criminal Court at ng iba pang operasyon ng mga otoridad na may kaugnayan sa pag-aresto sa mga pugante kabilang na si Saldico. Giit ni Castro, wala siyang personal na obserbasyon na papalitan ni Marcos si Remulla. Po, na sila'y nagkausap sa aking huling, kumbaga ako'y witness, yung huling pagpupulong bago tayo nagkaroon ng briefing noong Huwebes. Wala po sa akin, personal po, ay wala naman po akong nakitaan na natanggal ang tiwala ng Pangulo kay Secretary John Vic Remulla. Pinabulaanan din ng mga impormasyon na posibleng palitan ni dating DILG Secretary Benhur Abalos o ni dating Senator Antonio Trillanes si Remulla. Wala pa pong ganong ibinibigay sa ating mga impormasyon. Samantala nilinaw ng DILG na hindi umano nag-ugat sa kawalan ng kagustuhan na ipatupad ang batas ang kanilang naging hakbang kaugnay sa nangyari sa Senado. Ayon sa DILG, nakabatay ang kanilang naging aksyon sa Section 17 ng Republic Act No. 9851 kung saan nakasaad na kapag naglabas ng warrant ang International Court kaugnay sa umano'y krimen laban sa sangkatauhan na ginawa sa Pilipinas, maaaring isuko ng gobyerno ang individual sa ICC o kaya naman ay litisin ito sa mga lokal na hukuman. Paliwanag din DILG, bagamat mayroon ng warrant mula sa ICC laban kay De La Rosa na una nang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan kabilang ang DILG at Philippine National Police na hintayin muna ang magiging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa implementasyon ng ICC warrant nang walang kaukulang utos mula sa Korte ng Pilipinas. Binanggit din ng DILG na nauna nang nilinaw ni Acting Justice Secretary Frederick Vida na wala umanong inilabas na utos para sa manhunt operation laban kay De La Rosa. Anya, nananatiling conditional ang anumang hakbang sa pagpapatupad ng warrant dahil nakabinbin pa ang usapin sa Korte Suprema at dahil na rin sa desisyon ng Senado na ilagay si De La Rosa sa protective custody. Giit ng DILG, hindi ito maituturing na kawalan ng aksyon kundi pagsunod sa constitutional order, due process at rule of law. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.